Umabot ka na ba sa punto na napagod ka ng mangarap at nawalan ng ganang magpursige dahil tila walang nangyayari? Ang dahilan mo sa pagpupursige ay merong malaking kaugnayan sa pagpapatuloy mo sa pagpupursige, kaya't mahalagang itama ang dahilan upang ang pagpupursige ay mabigyang daan. Kamakailan ay nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap ang isang high school student. Kinumusta ko ang kanyang pag-aaral at ayon sa kanya ay okay naman at magaganda ang kanyang grades. Nabanggit pa niya ang ilan sa mga struggle sa pag-aaral at kabilang dito ang paggawa ng group work. Natanong ko siya kung bakit mahirap ang group work samantalang dapat sana ay mas madali dahil marami silang gumagawa noon. Nagulat ako sa kanyang sagot. Sabi niya, kung minsan kasi kahit mataas ang pangarap mo sa pag-aaral at nagpupursigi ka, ay mahahatak kang pababa kapag ang nakagrupo mo ay yung mga walang pakialam sa grades o yung mga nagsasabi pa na 75 lang, okay na kami. Hindi naman nagyayabang ang estudyante na nakausap ko, pero may mga pagkakataon na naobserbahan ko din ang kanyang mga sinabi. May mga tao na pursigido sa pag-aaral sapagkat alam nila ang hirap ng mga magulang para sa kanilang pag-aaral. Bati din nila ang kanilang magiging trabaho balang araw ay malaki ang pagsalalay sa performance nila sa eskwelahan. Libre ang mangarap, sabi nga. Pero hindi ba't nakakalungkot na kahit sa pangarap may mga taong hindi man lang makuhang umalagwa at mangarap ng malaki? Merong kasabihan na kung mataas ang pangarap mo at hindi mo naabot, malamang ay mataas pa rin ang kahahantungan mo. Pero kung mababa ang pangarap mo, maabot mo man ito o hindi, mababa pa rin ang kahahantungan mo. Mahalagang maunawaan ang sinasabi ng Biblia tungkol sa ating pagpupunyagi. Ang sabi ng Bible, ito ang masasagot ko riyan. Ano man ang inyong gawin, kumain man o uminom, gawin ninyo ang lahat sa ikapupuri ng Diyos. Ang pagsusumikap na gawin ang pinakamainam ay nag-uugat sa ating pagkilala kung sino ang may-ari ng ating buhay at kung para kanino tayo nabubuhay. Mahalagang maunawaan na ang buhay ay pinagkatiwala lamang ng Diyos at ang paraan ng ating pamumuhay at ang lagay ng ating pangarap ay hindi dapat isandig lang sa gusto natin, kundi sa gusto ng Diyos. Ang pagsusumikap na gawin ang pinakamainam ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa buhay at sa may kaloob ng buhay. Malaki ang pangarap ng Diyos para sa iyo dahil ikaw ay Kanyang nilikha. Hindi dapat maging optional ang pamumuhay ng may pagsusumikap. Ito ang dapat na maging katangian ng ating buhay. Alalahanin mo na nilikha ka ng Diyos para sa mga bagay na higit pa sa iyong pinapangarap. Inaasam at magagawa. Kaya, asa ka pa ha?